Okay, so ayan. So, Miss Assessor po, ulitin natin para sa ibang para maalala nyo ulit. So, sa assessment po kasi magbibigay si assessor ng design na ganang ng product packaging talaga, yung box ng product packaging. Magbibigay siya ng sukat, ito drawing niya yun sa whiteboard. So, pag nagbigay po siya ng sukat, so ilalagay niya yan yung mga sukat na ganyan. Meron siya mga hindi nilalagay, for example, itong mga guldo na yan, then dito, saka dito. So, parang sinabi ko kanina, pinakamadali, yung horizontal na ganyan. Itong part na to. Yung horizontal line na yan ang kailangan ko. So, nagbigay lang siya ng size mula dito hanggang doon. Which is 6.27 lang, ganon, for example. Then, ikaw na po yung magkukumpute nun. So, parang sinabi ko kanina, na kung 6.27 po yung ano mo, yung sinabi niya dong size, ayan, ito yung 6.27. Ngayon, minus mo lang yung 8.27, doon makukuha mo yung guldo niya. So, magiging 2 inches yung sobra. Then, pagka 2 inches yung sobra, babalik ka dito sa, sa gawin niya. So, makikita mo, ito is 1 inches and then ito yung another 1 inches. Kaya yung dalawang nasa ibabaw at baba is 1 inches siya. Okay? Paano kung meron akong ganito? So, sa 1 inches ka naman, ayan, estimate. Okay. So, yun po yun, Then, dito naman po sa, sa hati-hating ganon, minsan tama na nilalagay niya. Sa assessment po kasi A4, minsan short. Depende sa available sa assessment center. Kaya alam niyo dapat po yung mga sukat. E pagka naman po kasi gusto niyo malaman yung sukat, mag-open lang kayo ng Microsoft Word pag di niyo kabisado. Pwede naman po, may Microsoft Word naman doon sa assessment center na yan. Okay? So, yun yan. So, yan. So, ang sukat po niyan is ito. So, nakita nyo, 90-50. 90-50 kasi yan. Ito pala 50. So, yan. Kasi ito yun. Yan. 90-50. 90 then 50. Okay? Minsan kasi ganyan lang magbigay ng mga sukat-sukat. So, ngayon, kinonvert ko na po siya sa inches. Ito siya. Nung inad ko siya is naging 11.02. Nung minanas ko po siya sa size ng A4, minatira po siyang 6.73, which is ito po yung sobra na yun, pwede na dito. Okay. So, kung may mga sukat ka na po, pwede ka na mag-layout ng design mo. Doon sa, maglagay ng guidelines. Okay. So, mahalaga kasi guidelines sa pagdidesign ng ganyan. Okay. So, yan. So, maglalagay na po tayo ng guidelines. So, ito yung pinakauna mo. Yan. 6.73. So, gawa ka na ng A4 size. So, sa ano lang po nakukuha to yung sa with CS6 yung format na to. Pag po kasi 2020 na po yung gamit nyo, kayo na talaga maglalagay ng Pero meron doon print, hanapin niyo yung word na print. Merong A4 doon. Okay? So, hindi ko kasi nabuksan dyan yung 2020. Pero maganda, ikaw na lang maglagay ng size. I-custom mo na lang para di ka mahirapan maghanap nun. Okay? So, pagka sinabi ng assessor, A4 po yung papel natin available, so ayan yung size na A4. Ilalagay mo na lang. So, kailangan is naka-horizontal siya or landscape. So, kaya yan, ang width niya is 11.69, then yung kanyang height is 6.27. Okay? Ayan, i-okay na natin siya, tapos 300 po yung resolution. Lahat po ng resolution sa assessment is 300, no? Yan po yung mismong doon ng resolution. Okay. So, gagawa na tayo ng guidelines doon sa una. Sa unang guidelines natin, ito po yung 6.73. 0. Nakakopy ko na lang. So, new guide, paste, then IN. Vertical po tayo, no? Ayan. Okay, sa vertical ulit. So, insert, ulit, view new guide ulit tayo. Sa vertical. So, ngayon, kumpitin natin yung susunod. Okay? So, ang mangyayari dyan, ito kasi kailangan natin makuha yung 3.54. Kasi yun yung unang malaki. So, syempre, ang gagawin mo lang dyan, equal sign. Itong 3.54, i-add mo dun sa dito, sa una. Okay? So, yan. So, kakopy mo yan. Balik ka dito. I-paste mo ulit. Then, IN. Yun. Okay? So, next. So, kukunin mo na nga itong 9.97. So, mag-equal sign ka ulit. I-add mo yung 1.97 plus dun sa huling naging resulting value mo.
So, yan siya. So, kakopy mo yan. Pupunta ngayon dito. View, new guide, paste, then IN. Ayan. The next, balik ulit dito. Equal sign ulit. I-add mo yung 3.54 dun sa huling resulting value. Yan. So, kakopy mo yan. Balik ka dito. View, new guide, then paste mo, then IN for inches. Yan. Okay? So, yun na. So, mapapansin natin, tapos na po siya actually. Okay na yun. Matik na po yung dulo, yun ay natitira yun. So, ayan na yan. So, meron ka ng packaging. Okay, doon naman tayo sa taas. Yung una is 1. Makikita natin dito, ang mangyayari kasi dyan, 1, then ito, then 1. Yan, nakita nyo, yung 1 inches, 6.27. So, gagawin lang natin dyan, syempre, sa una is 1 inches. Punta tayo dito sa view, new guide, horizontal, 1 inches. Yan. So, yan. So, 6.27 plus 1 inches is 7.27. Ayan. So, di mo na kailangan mag-compute doon. Madali na lang naman yung part na yun. Okay, 7.27. 27. Yan. Then, IN. Yan. Ayan. Tapos na po ito. Kasi meron na pong 1 inches sa po isa. Okay. So, ang next na pong kailangan i-estimate dyan itong ang close na to. Sa iba. Okay. So, 1 inches po yun. So, ang hatian kasi na 0.25, 0.5, then 1 inches. 0.75 then 1 inches. So, kung gusto mo, yung na yun is 0.25 na lang. Pwede naman yan, pagka 1 inches. So, sa 1 inches kasi pwede mo siyang hatiin sa 4. 0.25, 0.5, 0.75, and 1 inches. Ganun po, So, gawin lang natin 0.25, no? So, sa ibabaw, horizontal 0.25 IN, magkakaroon ka na ng linya doon. Then sa baba, kailangan mo lang minus yung 8.25 minus 0.25, 8.02. Diba, may math? 8.02, baka na kayo, math yan. So, yan. Tapos na po yung, nakapag-design ka na po ng product packaging na guidelines. So, yun na yan. Mag-design ka na. Actually, ang i-design mo lang po dyan, is yung mga linya po na mga ganito yung closing. Kaya dito, meron pa kasi dito pa pala. Ito, nakalimutan ko ito. Pwede na 9.5. Ang part na ito, makakaya mo natin na ngayon. Para makita niyo muna yung una natin ginawa. So, ang una natin i-design dyan, itong nasa ibabaw. So, kung gusto mo kung nakaganon siya, i-curve na gano'n, pwede naman, pero maganda yun. Rectangle lang yan, huwag mo na gano'n. Para mabilis. Huwag na natin gayahin yung na yan. Ang gagawin lang natin dito, ito yung ito-fight na gano'n. Talagang may konting yun eh. Pagka talagang mag-design ka ng box. So, gawin lang natin sa pinakaibabaw, no? So, dito po yan sa ibabaw na to. Ito. So, ang technique lang naman po dyan, rectangle lang naman po yun. So, ang gawin mo dyan, mag-rectangle ka, magdodrawing ka lang, wala ka nang pipindutin sa keyboard. Dahil may guidelines ka, susunod na po yung rectangle mo dyan. So, maganda dyan, ang gagawin mo dyan, white and black dapat dyan. May white na background, then stroke niya is puti. Ay, black. Para ang gagawin mo lang dyan, right-click mo to, tapos mag-blending option ka, then mag-stroke ka, then ang position po niya, wag na gawin outside. Okay? Inside nyo. Tapos yung gawin niyo po na pixel lang niya is mga 2 or 1. So, try natin yung 2. Then, gagawin natin yung color overlay niya na kulay puti. Yan. Yun. Then, okay mo po siya. So, dyan, ayun, nakikita niyo na po siya, may black na. So, kapag nag-control H ka po kasi dyan, yan po itsura niya. Yung control H po, i-hide niya muna yung mga guidelines mo. Pag nag-control H ka ulit, dilitaw yung guidelines. Okay? So, yan yung itsura niyan. So, yan. So, yung next mong gagawin dyan is another rectangle.
So, gagawin mo lang dyan, then may rectangle ka ng ganyan, Control J mo lang para ma-duplicate, Control T, ibaba mo ganon, ayan, then palakihin mo, and siya, enter. Kaya ito nyo, Control H ka, ayan na siya. Diba? Gumagawa na po siya, gumagana na yung design. Okay? So, next mo gagawin dyan is yung mga box sa baba. Ito. Ayan. Okay, muna ito, no? Natin gagawin yan. Okay. So, ito naman, yung nasa loob na to. So, napakadali lang po yan. Nagagawin mo lang, Control J mo ulit yung huling box. Control T mo. Dali mo rito. O, tapos i-resize mo. Wala ka naman pipindutin sa keyboard, ha? Puro mouse yan. Puro Control J lang yan. Kaya, ito, meron na. O, dito, lagyan natin dito. So, una, Control J mo yung huli. Control T mo. Dali mo dito. Then, i-move mo siyang ganun dyan. Okay. Then, dito, ulitin natin is Control J mo ulit yung huli. Control T, dali mo siya dito. Yan. Then, Control J ulit, Control T. Basta may guidelines ka po, biglang papakat na po yung dulo ng rectangle mo doon sa guidelines. Kaya walang problema. Control J ka ulit, Control T. I-move mo lang siya ulit sa dulo. Then, saka mo siya i-resize ng ganyan. Pag na-Control H ka po, makikita mo na itsura niya. Ayan na siya. Okay. Kaya lang po may maganda yun kasi nga, ito puro rectangle yung kasi may design. Okay. Kaya sa baba naman po dito. Hanggang sara. Okay. Ito, tira natin, ano, ito. Sa baba na yan, ano. So, yan. So, Control J ka ulit, Control T, ayan, dali mo siya dito. Resize mo ulit. Ayan, then yun. Tapos Control J, Control T, dito ulit sa baba. Gawa mo ganon. Ayan. Kung Control H ka po, ayan na po itsura niya. Ayan. Ngayon, gagawin natin yung nasa ano. Ito yung nasa part ng gilid na ito. Ayan yung mga yan. Pangakita natin, pwede mo ng 20.5 na lang yun. Ng inches. Okay? So, ayan. So, gawin natin is balik tayo dito. So, 0.5. So, 8.27 minus may 0.5. Ano? So, ayan na lang siya. 777. So, copy mo siya. Balik ka dito. View, new guide. Then, paste mo. Then, IN. Then, okay. So, yun na siya. Then, 0.5 na lang din ulit. So, view, new guide. 0.5 IN. So, yun siya, no? Okay. So, dito siya. Sa part na to. So, gagawin mo dyan is magbabox ka ulit dyan. So, i-click ko lang yung box dito, nakatabi niya. Sa ibabaw, Control J, Control T. Gaganon ko siya dito. Sasakto ko doon sa 0.5. Ayan na siya. Yan. Okay. So, ay, zoom in natin ng konti para makita yung gagawin, ano? Then, mag-Control T po ako dyan. Ayan. I-check ko lang kung ito yung kung tama ipipindutin ko, ano? Yun. So, ang pinindot ko lang po dito ay Control Shift Alt. Pero alam ko dito, Control Shift lang pwede na. Control Shift. Ayan. So, Control Shift, pagka po kasi Alt, kasama yung kabila. Pero pagka Control Shift lang, itong side lang po na to yung makakat. So, ito po, estimate nyo na lang po yan. Ano? Wala naman na sukat. Makikita nyo lang yung degrees. Ayan, no? So, kayo na po ibahala kasi pang tiklop na po yan. Yung dito sa part po na to. Ito yan, no? Okay na po ibahala sa pag-tiklop. Hindi na ganyan kinigalit. Sana naman na i-design yan. Ganun lang naman yung kailangan dito eh. Yung meron parang tiklop na ganyan. So, ayan siya. So, yan. Enter mo yan. So, yan na siya. So, yan na yung Control J mo po. So, kung gusto mo lagyan ng konting allowance dito para maging realistic siya, pwede naman. At yung mapasin mo po yan, nakadikit po yan dito. Dikit na dikit. Yan pong nasa drawing kasi natin, may konti po siyang allowance. May konting bonus. Okay? So, kaya gagawin mo lang dyan para maging realistic. Control T mo yan, then saka mo lang siya i-move ng konti. Masyadong maano yung konti ko na yan.
So, ilapit naman natin ng konti doon. Ano? Yan. So, yan. Control H para lumitaw ulit yung guidelines. So, i-control J ko yan. Control T. Dito. I-move ko siya dito. Yan. So, ayun po dyan. Kaya control T ako dyan. I-negative ko lang po yung W dito sa pinaka. Ibabaw. Ito, negative mo lang tong W na yan. Yan. Then, enter mo po. Ayan siya. Enter ulit. So, ayan na po siya. No? So, ito, i-move mo lang po ng konti papunta sa dulo para magkaroon siya ng allowance din. Yan. Ngayon naman yung nasa baba naman po gagawin mo. So, mostly dito rin yon, katapat niyan. Ano, dito sa baba. Okay? Sa paloob naman po yung ano niya. Okay? Sa baliktad. So, gagawin mo lang po dyan itong nasa una, sa ibabaw, control J mo, move mo dito. Diyan. Then, control T mo po. So, ina-negative mo naman po dito yung H. Sa ibabaw para magganyan. Ayan. Okay, so i-move mo lang po siya sa pinakadulo. Ayan. Ayan siya, dito siya sa pinakadulo. No? So pag nag-control D ka po dyan, ayan siya, idudulo mo lang sa pinakadulo. Ayan. 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 Then ito naman din, pwede naman ito, i-duplicate mo na lang, control J, control T. Dyan. Tapos yung width naman po yung ine-negative mo. Ayan. So ayan siya. So idudulo mo lang ulit. Ayan, then control H. Ayan siya. So meron ka ng na box. So ayan na po siya. Okay, so A4 size. So ayan po yung product packaging mo. No? So next na pong gagawin dyan, ano, so yan na natin, ano. Okay. So dito po, sa gitna, so i-control H pa lang ulit. Ayan. So kinilig ko po siya, no. So kailangan mo tanggalin yung all-over linya dyan. Okay, bakit? No? So, bakit? Kasi ganito po yan. Yung ginawa mong product packaging nag-institutional ka, kukunin mo kasi. Hindi ka na kasi magdi-design eh. Pero kung gusto mo mag-design, nasa iyo yun, ano? Hindi na ako magdi-design po dyan. Asan ba yun? Yan, ano? Product packaging na ginawa ko, ito yun. I-open ko lang yung JPEG niya. So, dadalhin ko siya dito. Yan. So, nasa ibabaw po siya nun, ano? Okay. Ibabaw ulit siya dito. Kailangan nasa ibabaw siya nung pati ito. Sabihin, ito siya. Yan. Kung control T ko lang yan, re-resize ko ng konti para mag-fit. Kasi naka-A4 size yan. Yan, no? Yan. Okay? So, gagawin po natin dyan is control T mo lang, i-resize mo siya. Kaya yung nasa gilid po, natin. So, control natin. Pero ngayon kasi, hindi po siya nakasakto sa loob ng packaging natin. So, create clipping mask ko po siya. Okay? Ang problema lang, kailangan mapagsama ko po yung ito sa yung nasa gitna. So, tanggalin ko lang muna yung mata, no? Para makita. Pagsasamahin mo dyan dalawa, ito. Kailangan magsama siya. Okay? Pagkasamahin natin siya sa ito. Saka ito. Okay? Ayan. So, ito siya. Then, ito. So, ito. Yung dalawa na yan. So, sinilip ko pareho, no? So, try natin control E. So, yan. Nag-control E na ako. Isang buo na po siya. Pero makakasin nyo, nawala yung linya sa gitna. Okay? So, kung gusto mo meron pong linya sa gitna yun, eh, may technique naman po doon. So, ando ko yan. So, magagawin ko po dyan is, kaya natin ito munang gawin. Ito. Mamata ko muna. Pagka kasi clipping mask ko na yan, ganito po yung mangyayari. Yan. Kaya pag tinanggal mo po yung color overlay dyan, yan, makikita mo doon siya. So, ngayon, kailangan mapunta rin ako dito. Pero kailangan may linya ka pang gano'n. Okay? So, kung easy lang po, gusto mo lagyan ng linya. Pero kung ayaw mo lagyan ng linya, mas madali. Okay? So, tingnan muna natin yung walang linya para mas madali. So, ganito po yung para mawala yung linya yan, ano? So, tanggalin ko muna yung clipping mask. Tanggalin ko muna yung mata niyan. So, yan siya. Then, ito po yung isa. Tanggalin ko lang din yung color overlay. So, nakita nyo yung black.
isang buo na, no? So, mangyayari dyan, yung dalawa na to, i-control E ko para magsama. Yan. Then, saka ko na i-open yung product packaging ko. Then, i-clipping mask ko na. Create clipping mask. So, yan siya. Oh. Pumasok na po siya sa loob. Kaya pag namin nalagay mo po siya, kahit lumagpas po siya dyan, ayan, oh, makakuha niya. So, problem lang dyan, kasi kung nilagay mo doon po doon, makakain. So, may technique po dyan na parang gagawin mo, ganyan lang. Tapos lalagay natin yung sa kabila. Okay, ganito po yung technique na ginagawa ko dyan. So, magma-market tool ka, gagawa ka ng rectangular market tool. Yan sa side na yan. So, nakita nyo, yan, dilim ito. Yan. Yan. So, ayan, nakita nyo, attach ko po yung part ng design, saka sumubra ka doon sa black. So, ang gagawin ko po dyan is, Shift F5, then nakita nyo, content awareness, use content awareness, and i-okay ko lang po siya. Hintayin nyo pong mag-fill siya. Ayan po yung nangyari. Control D mo, so ginaya po niya yung ibang part dun sa ano, kaya nagkaroon na design po sa part. Tapos na yung design. So next po dyan, yung part na dadali po naman sa kabila. Ganon din yung procedure. Yan po yung walang linya dito. So ngayon, kung gusto mo lagyan ng linya yan, ang technique po dyan is ganito, ano, kung gusto mo lang naman lagyan. Pero kung for example, gipit ka na sa oras, pwede naman na yan. Ang ano lang, ipapakita mo kaya sensor, ganyan, yun. Pero pagka kasi pinirent mo po siya, ang itsura niya, wala po siyang linya dito. Pero okay lang naman yun, pwede mo sabihin sa sensor, eh, syempre sa real design. Nakita niya naman sa meron ng mga ganyan dito, eh, no? Sa part na sa pag-tiniglo po yun, hindi na natin kailangan ng linya. Kahit sa inyo yan, no? Pero para sa akin, ganito na lang. Kasi ang point dyan, pag tiniklop na ganun yan, siyempre, alam naman may linya sa bibig na gano'n. Diba? Dapat wala talaga linya, dapat ganyan. Pero yun nga, depende sa inyo kung gusto nyo may linya para makikita eh. Nakikita nyo to. Diba? Yun lang naman po yun. Pero yun na po yung gawin nyo. Eh, sinasabi ko lang yung pagkagagawa talaga kayo ng tunay na product package. So, pag nangyari po dyan, nagagawin mo lang po dyan, eh, duplicate mo yan, dadali mo siya dito, kaya angat mo siya. Yan. So, tanggalin mo muna yung mata, no? Kasi kailangan hanapin mo to. Ito, saka yun. So, yan, magkatabi na. Ang gagawin mo po dyan is, select mo pareho, Control E. So, yan, magkasama na. Then, yung ating isang design ito, bababa mo doon, open mo yung mata, then, right-click, create clipping mask. So, yan, kasi meron siyang color overlay. Tatanggalin mo po yung color overlay, yung mata, ayan na siya. So, angat mo lang ng konti para fill up siya. Ayan. Tapos na po eh. Yan po yung product packaging. Tapos na po siya. Yan po yung pinaka-product packaging. Pag pinalit niyo po yan sa A4, yan po yung tsura niya. Pero kung gusto mo nagdala ng design, gusto mo ba, wala naman ng problema. Pero para sa akin, tapos na po yan kasi, di ba kumuha ka na ng product packaging na naka-A4. Yan na yun. Nilagay mo lang siya sa template ng box. Ayan lang po yun. So, sa laboratory po natin, bibigay ko na po ito. Magkakamukha na tayo. Sa product packaging. Kasi wala na po lahat ng gawa nito. So, yan na yun. Lalagay nyo lang po yan sa template na yan. Yan po yung isang laboratory po natin. Okay? Maaaring next week na po ito. Yung laboratory po na yan. Ano? Okay? Pero bibigay ko po yung sukat. Na kayo magko-compute. No? Nakalagay na yun. Bali ito, naka-post po ito. Yung mga sukat po na yan. Okay? Ito mismo, kaya kung makikita niyo yan, alam niyo kung saan gagamitin. Kung ano gagamitin niya, ito lang yung gagamitin niyo dyan. Saka ito, part na ito. Okay? So yun po yan, ha? So ipopost ko lang po yan. Pero tapos na po yan po yung product packaging. So hindi ko na po ipapasave yan. Kaya i-check ko siya on the spot. Hindi nyo na isa-save na. So yan po yung unang laboratory sa finance. Kung gusto mo gumawa ulit ng bago, atin pa naman po yung mga gamit. Kung gusto mo mag-design, di ba, mahaba naman yung oras.
Ano, pwede kang mag-design ng gusto mo pa design sa likod. Pero yung product packaging, ilagay mo na to sa una. Pwede iba yung design sa likod. Pwede naman, sir, bibigay ko po yung PSD niyan, yung editable. Yung pong product packaging natin na yan, ito po ilalagay ko doon sa mga computer. Ayan, no? May edit nyo po yung product packaging na. Kung gusto nyo i-edit siya, pwede nyo i-edit. Okay? Kaya lang po yan. Pero kung ayaw nyo i-edit, pwede rin naman. Nasa inyo yan, kung feel yung designer na talaga kayo, pagandahin nyo. Pero sa akin, okay na po yung ganito sa laboratory. Ganda niya, tapos na. Pwede. Pwede yun, kasi nga isang buo yan. Kasi yung point niya, naisip mo pag matiniklop na gano'n, maganda pa rin. Ganun yun. Di ba parang ganyan yan, pag tiniklop mo dito gano'n. Ganun yan. Yung box doon, doon yan lalagay yung product packaging ng ano, ng assessment. Yan lang po yung ganyan lang po siya. No? So, ibibigay po ni assessor yung size, gagawin niyo po siya sa Photoshop na may guidelines. Pagka po nakita ni na assessor na gumagamit kayo ng ganito, hirap po kasi yung designer na nag-guidelines. Medyo mataas na po yung Excel na alam niya pa na nagko-compute ng guidelines. Nakikita niya ganyan. Kasi ang sabi ko sa inyo sa assessment, habang naggagawa kayo doon, pupunta sa likod yun, minsan tumatambay na ganun yun. Eh, tingnan mo paano ka gumawa. Dahil 10 lang kayo, madali niya tandaan kung sino ka. Yung magaling na gumamit ng Photoshop, gumagamit ka ng mga ganito. Yan po yung mga technical or mga ginagamit sa Photoshop na hindi gumagamit. Kaya kung gagamit kayo ng guidelines, makita niya, alam niya na expert ka na sa Photoshop. Kahit po yun. Oh, expert ka na kasi gumagamit ka ng ganito. Ha?